Marahas na krimen ang nahuli kamp sa isang live streaming sa Camiguin. Naharap po sa reklamong frustrated murder ang isang lalaki na naksak ng may-ari ng isang salon. Saksi, si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Abala sa paggugupit at pag-aayos ng buhok ng mga kliyente ang mga hairstylist sa loob ng salon na ito sa Mambahaw, Camiguin Island, linggo ng gabi. Hi! Nagkakasiyahan pa nga sila habang naka-live sa Facebook. Maya-maya, may pumasok na lalaking nakaputi at pinuntahan ang isa sa mga hairstylist. Doon na pinagsasaksak ng lalaki ang hairstylist na may-ari ng salon. Takbuhan palabas ang ilan. Habang isa pang hairstylist, pinigilan ang sospek hanggang magpambuno silang dalawa at makalabas ng salon. Ang biktima, duguan na at pilit inaampat ang pagdurugo ng kanyang leeg. Agad na inireport ng mga residente ang krimen sa Mambahaw Police at inaresto ang sospek. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na matagal nang may alitan ang biktima at ang babaeng ka-live-in ng sospek. Adunay mga online verbal dispute ang iyang live-in partner sa maong biktima. So gaaway sila through online posting online nga maoy taud-taud na pod nga moy kanang siguro nakaingon kini siya sa maong suspetsado ang maong katong kontra sa maong biktima. Nasa mabuting kalagayan na ang biktima na hindi na nagpaunlak ng panayam. Wala pang pahayag ang sospek pero umamin daw ito sa pulisya na nakainom siya nang mangyari ang krimen. Mahaharap ang sospek sa reklamong frustrated murder. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Hawak na ng pulisya ang bagong CCTV footage ng nawawalang babae na ikakasasana nitong linggo. Sa kuha ng CCTV noong Sabado na umaga, makikita ang isang babae na sumakay ng bus sa Commonwealth Avenue. Ayon sa QCPD, posibleng ito ang nawawalang bride-to-be na si Shera Dewan. Hawak na rin ng pulisya ang kanyang cellphone at ipinatawag naman ng Special Investigating Team ang fiancé ni Shera na si Mark R.J. Reyes, pati na ang kapatid at best friend ng nawawalang bride-to-be at iba pang personalidad. Itinuturing ng missing person si Shera pero sa ngayon, ayon sa pulisya, ay wala pa sila nakikitang foul play sa kanyang pagkawala. Bago sa saksi, nahanap na po ang isang taong gulang na batang tinangay umano ng street dwellers sa Quezon City. Ayon po yan sa ama ng bata. At bago po ito, inaresto ang suspect na dumipensang naawa umano siya sa bata, kaya niya kinuha. Saksi, si Oscar Oida. Sobrang bigat. Sobrang hirap na po ng namin, sir. Ang bigat na sa pakiramdam, sir. Di na namin alam kung nasan yung anak namin. Nakakain ba siya ng maayos? Kung saan-saan na hinanap ng street dweller na si Melvin ang anak niyang si Kiana Jane na 1 taon at 7 buwang gulang lang. Nakuhanan pa ng CCTV ang suspect habang karga ang bata nang lumabas sa convenience store noong December 10. Kwento ni Melvin, nakilala nila ang suspect sa kanilang racket sa lugar bilang tagabukas ng pinto para sa mga customer. Maghahanda na kami ng dapat kakainin namin. Nag-offer po itong suspect, sir, na siya na po daw sasagot sa ulam namin. Siyempre bilang minus gasto, sir, pumayag kami, sir. Tapos siguro po mga 10 minutes, sir, hindi pa siya bumabalik, kinabahan na kami, sir. Yung misis ko, agad na naghanap. Agad silang dumulog sa barangay at pulisya para i-report ang insidente. Lumalabas sa investigation namin na yung minor parang naipagkatiwalas niya sa sa suspect. Ang paalam kasi ng suspect nila na bibili lang ng pagkain. So pumayag naman po yung mga parents nila. Tapos after a while, napansin nila hindi na bumalik yung bata. Kalaunan, natagpuan din naman ang suspect pero di na nito kasama ang bata. Na-aresto po namin yung suspect. Umamin naman po siya na ginamit niya nga pong sa panlilimos yung bata at kung saan-saan nga po sila nakarating. Tapos iniwan niya raw po yung bata doon sa kaibigan niya sa may Muñoz.
Isinama ng mga pulis sa Muñoz ang suspect para maituro ang sinasabing pinag-iwan ng kaibigan. Pero bigo silang matuntun ang bata. Hindi niya raw alam ang pangalan pero kaibigan niya daw. Nang tanungin namin ang suspect kung bakit tinangay ang bata, Naawa kasi ako sa kanya na eh. Naawa ko. Laging napapalo. sorry, tuloy-tuloy mo lang yung kwento mo. Ano ulit? Lagi siyang papapalo sa nanay. Hinigi ko sa kaibigan ko. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 7610 o Child Abuse, Exploitation in relation to Article 270 ng Revised Penal Code o Kidnapping and Failure to Return a Minor. Tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanap natin sa nawawalang bata. Nag-coordinate na po tayo sa mga nearest police stations, ganun din po sa mga barangays. Patuloy namang nagdarasal at umaasa si Melvin na makakapiling pa rin muli ang pinakamamahal na anak. Baka po makita nyo yung anak ko. Pagbigay alam nyo naman po kagad sa amin. Ayon sa DSWD, tuloy-tuloy ang kanilang programa para mayalis sa mga kalsada ang naitalang 15,000 nakatira sa mga ganito sa Metro Manila. Nagsasagawa tayo ng reach-out activities sa mga families and individuals in street situation at dinadala natin sa processing center. Meron tayong livelihood interventions. May tinutulungan natin sila para makapag-umpisa o makapagpatuloy ng kanilang kabuhayan doon sa kanilang mga probinsya. 10,000 na ang naipasok nila sa programa at patuloy na hinihikayat ang iba pa. Meron talaga mga individuals na ayaw sumama. Kumbaga, di ba, parang they find comfort na living in the street. Dapat walang naninirahan sa mga lansangan. So, babalik at babalikan yan ng aming pong departamento. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Itinanggi po ng NBI na may special treatment silang ibinibigay kay Sara Diskaya. Kanina humarap si Diskaya sa Malabon City Prosecutor dahil sa reklamong inihain ng lokal na pamahalaan. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Bantay sarado ang kontratistang si Sara Diskaya nang ilabas siya sa NBI headquarters sa Pasay, patungo sa tanggapan ng Office of the City Prosecutor sa Malabon. Ayon sa DOJ, humiling si Diskaya na pansamantalang makalabas para makadalo sa pagdinig. Kaugnayan sa reklamo dahil sa walang permit na pagpapatayo ng barangay multipurpose building sa lupang pag-aari ng city government. Ayon sa Malabon LGU na naghain ng reklamo nitong Nobyembre, itinuloy umano ni Diskaya ang proyekto nang di kinokonsulta sa Malabon LGU. Naharap si Diskaya sa reklamong paglabag sa National Building Code of the Philippines at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Alauna ng hapon ang pagdinig na tumagal lang ng 5 minuto. Agad din siyang umalis kasama ang mga taga-NBI. Tumanggi magkomento ang kampo ni Diskaya. Ayon sa NBI, anumang oras ay pwedeng umalis si Diskaya sa NBI dahil wala namang arrest warrant laban sa kanya. Noong December 9, kusang nagpunta si Diskaya sa NBI matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na magkakaroon ng warrant laban sa kanya dahil sa kinakaharap ng mga kaso kaugnay sa ghost flood control projects sa Davao Occidental. Ang DOJ, sinagot ang issue sa paggamit ng resources ng gobyerno sa pag-escort kay Diskaya. The fact that her liberty is now being restrained despite the absence of a warrant of arrest means that the government is actually taking steps forward to be able to make sure that she or any person involved in these cases are held accountable. Wala pong preferential treatment. Iniharap din ng DOJ sa media ang 40 million pesos cash na isinuko ni dating DPWH NCR District Engineer Gerard Opolencia. Bahagi yan ng 150 million pesos na ibabalik niya sa gobyerno bilang bahagi ng kanyang pag-a-apply para sa Witness Protection Program. Makatutulong daw si Opolencia para patibayin ang mga kaso kaugnay sa mga flood control projects sa Bulacan. Lumabas po sa mga pag-uusisa ng ating prosecutors na isang elemento or isang bahagi sa mga may kinalaman at may nalalaman sa mga transaksyon na to ay si Engineer Opolencia. Kaya sa pag-uusisa po natin na makakatulong ang kanyang testimonya para mapatibay ang kaso ng ating Estado. Kasama si Opolencia sa mga pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI.
Batay sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si Opolensya ang naghanda ng listahan ng mga proyektong pwedeng ialok sa ilang senador. Taga-kolekta rin umano siya ng kickback. Pero paglilinaw ng DOJ, ang perang ibinalik ni Opolensya ay mula umano sa iba pang proyekto ng DPWH. Actually, yung kanyang testimonya ay patungkol sa mga kaso na nangyari sa Bulacan. Pero yung pagsasauli ng pera ay base doon sa mga transaksyon na iba na kinasangkutan niya nung siya ay nasa NCR pa. At yun ang pinagbasihan ng pagsasauli. May provisional admission din si Opolensya sa WPP gaya ni Bernardo at ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na nauna nang nagsauli ng 110 million pesos sa gobyerno. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.